pag-asa. Tsaka alam ko na may magandang future pa rin na nakaabang para sa akin. Samantala kahapon, habang nasa kainitan ng issue sa kontrobersyal na sex video ni Hayden Ko, isang caller ang humingi rin ng tulong sa amin hinggil sa kumakalat umano niyang sex video. Dinala kami ng nasabing sumbong sa bayan ng Angat, Bulacan. Nakilala namin dito ang babaeng itatago natin sa pangalang Vien. 2 taon na raw ang nakalilipas mula nang mangyari ang pagkalat ng kanyang sex video ng kanyang dati raw nobyo, pero nais niya umanong ibahagi sa XXX ang kanyang naging karanasan para kapulutan ng aral ng mga kapwa niya babae. Hindi raw biro ang mapasok sa ganitong eskandalo, lalo pat sa kaso niyang ang kanyang ama ay may inaalagaang pangalan sa politika. Hirap, kahihiyan, yun, kung paano matatapos yung buong araw na pag may nakita akong tao, yung tingin nila sa akin, yung gano'n, yung hirap ng kalooban na mamatahin ako dahil gumawa ako ng gano'n. Tapos yung hirap din ng kalooban na alam ko na yung family ko hindi basta ordinaryong tao lang kasi yung parents ko. Politikong tao kasi yung daddy ko. Kaya yun, dagdag hirap din sa akin yun dahil yung pangalan nila, sinira ko. Matagal din umano siyang hindi nakapasok sa trabaho dahil sa takot sa mga sasabihin ng tao sa kanya. Hindi na ako pumasok. Tapos naiintindihan naman ako nung mayor namin na kailangan ko rin na magpahinga. Yung sa 6 na buwan na yun, nasa bahay lang ako. Dahil sa laki ng epekto ng eskandalo, minabuti raw nila noong subukang paimbestigahan at mapanagot kung sino man ang nagkalat ng nasabing sex video. Pero nabigo sila. Try naman kami mag-seek ng sa legal counseling, ganun. So yung nakausap naman namin doon, sinabi naman na meron naman kaming laban daw. So tinry namin, nirefer niya kami doon sa NBI, malapit sa amin na NBI. Tapos ang naging problema lang kasi, hindi nila alam yung kaso na iaano doon. Kasi wala pang sabi nila wala pa daw yung akmang kaso para doon. Dahil sa kawalan ng batas na direktang susupil sa ganitong uri ng krimen, bigo si Vien na makamit ang hustisya. Ang patuloy na pagdami ng ganitong kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan, kaya't magpahanggang ngayon ay pilit pa ring isinusulong ng isang kongresista ang inakda nitong Cyber Boso Bill. Ang layunin nito kasi is parusahan yung mga naggagawa ng video, yung nagre-record, yung nagpapasa, at may pag-aari ng mga ganitong video, at yung mga taong pinagkakakitaan yun. So, nagbibigay tayo ng parusa from 100 to 500,000 pesos at kulong na 6 months to 6 years. Yung House Bill 4315 natin ngayon, pasado na siya sa Committee on Justice. Ang nangyari po ngayon, nasa second reading na po siya. Pagkatapos po ng second reading, magta-third reading po tayo, tapos magiging batas na siya. Kaya't habang hinihintay na lamang raw nitong mambabatas ang tuluyang pagkakapasa ng batas. Binibigyan natin ng panibagong lakas ang PNP at ang NBI, yung mga cybercrimes unit nila upang matrack down. Kagaya rin po ng sitwasyon natin ngayon, itong highly sensationalized na case dito sa isang artista. Ang sabi nga ng PNP, kaya nila matrack down yung perpetrators dito. So sa ngayon, ang sitwasyon natin, kaya naman po ng PNP i-track down kung sino ang nag-upload ng mga videos. Dito sa batas natin, kasama po ang mga internet service providers, ang maintainers ng websites, at ang lahat ng mga computer stores na naghahawak ng mga ganitong video. Maliban sa Kongreso, inaasahan rin sa Senado na magiging prioridad ang Senate Bill na isinampa niya dito. Ang Senate Bill 3267 o Act for Anti-Video Voyeurism na naglalayong proteksyonan ang bawat kababaihang naaabuso.
Isa sa mga nagsusulong nito ang senador at pinuno ng grupong kababaihan laban sa karahasan o kalakasan na si Senator Pia Cayetano. This is a bill on anti-video voyeurism. Ang sasakupin nito is yung gano'n na, let's say, may karelasyon ako, tapos nag-videohan kami na kahit alam ko, pero hindi ako pumayag, wala naman ako sinabing i-publicize niya, ikalat niya sa mga barkada niya. Bawal yon. O di kaya without my knowledge, binidyohan ako. Hinikayat din ng senadora ang mga naging biktima ng pang-aabuso na sumangguni sa mga NGOs o support group para umagapay sa kanilang pinagdaraanan. Number one is go to a support group. Like I said, no, I'll give the contact numbers of women who can help you. Kasi minsan sobra yung conflict ng emotions mo, di ba? Na na-publicize yung gano'n napaka-private na bagay. I want them to know na, you know, hindi ka nag-iisa. There are women who can help you. Women, lawyers, counselors who can help you. So definitely seek the support. Mag-confide ka sa pinagkakatiwalaan mo. At habang kasalukuyan pa lang na isinusulong sa Kongreso at sa Senado ang mga batas na ipinanukala ni na Congressman Tieng at Senador Cayetano, may paalala ang mga otoridad sa mga taong maaaring mapabilang sa listahan ng naaabusong babae. Ang unang-unang dapat gawin ng isang babae kung nabiktima siya ng ganyan, hindi lang babae, pati kung sinong lalaki. Kasi merong na-upload na videos sa internet, ang dapat una nilang gawin is tandaan kung sa anong site naka-upload yung video. Tandaan kung anong links or whatsoever. Pagka nakuha niya na ito, siguro it's time for them to go to law enforcement. Ang NBI Anti-Fraud and Computer Crimes Division, as well as our counterpart sa CIDG, meron mga capabilities sa pag-iimbestiga ng ganyang klase ng kaso. So, pwede sila mag-file ng reklamo dito. Bagamat sa batas, umaasa ng proteksyon ang mga kababaihang naaabuso sa mga naipakalat na sex video, sinasalamin ng pag-asang ito ang damdamin ng mga inang nangangamba rin sa mga kahihiyan at kapahamakan na maaaring kaharapin ng kanilang mga anak. Ipinarating ng ilang mga nanay na ito sa pamamagitan ng XXX ang kanilang sariling paraan ng pagsalag para maproteksyonan ang kanilang mga anak. Kung hindi nila makuha sa pakiusap, siyempre gagawin na lang ng ilapis sa kung saan para mapigilan yun. Sa kababaihan, mag-ingat sila. Huwag silang basta-basta magtitiwala sa ganong mga tao. Masasaktan ako. Bakit po kayo masasaktan? Babae rin ako eh. Pero ginusto niya kasi yun eh. Kaya nangyari sa kanya, ginusto niya yun.